ngayong gabi. Nakita ko po yung mga programs nila, naantig po yung puso ko. Sa kalagitnaan po ng pangangailangan po namin, nagbigay po ako. Di lang po 100 times na bumalik po yung binigay ko pong 500. Sobra-sobrang pasasalamat. Kasi talagang wala kami halos. Matik yun. Pag sa doktor ka lumapit, pera. Yung sinabi nila na for life na gamutan or bone marrow transplant, sabi ko, wala na yata akong pag-asang mabuhay. How did God's joy manifest in the midst of their trials? Alamin yan dito sa special live telecast ng The 700 Club Asia. Kapit lang, God is Joy. Susunod na. Welcome to our special live telethon, Kapit Lang, God is Joy. You know, with everything that's going on in the world today, plus our own personal challenges, di ba Felici, Eric, ang hirap ma-experience ang joy. But true joy does not depend on our circumstances. Nakikita natin yan sa patutuo ng mga viewers ng ating programa, The 700 Club Asia. Salamat sa mga faithful supporters at donors ng CBN Asia. We are able to do this for God's glory. Kaya naman, naririto kaming muli upang minsan pa ay hilingin ang inyong suporta para sa gawain ng Diyos dito sa CBN Asia. Nitong nakaraang 2 araw, marami na sa inyo ang tumugon sa aming panawagan. At umabot na sa 579,541 ang inyong donasyon. Maraming salamat. At bukod sa live ninyo kaming napapanood sa GMA, live streaming din tayo sa cbnasia.org/live-tv. Sa Facebook page at YouTube channel ng The 700 Club Asia. I-like at i-share nyo ang ating FB live video. Makipag-chat na rin kayo sa amin. Sa inyong social media account, gamitin ang hashtag Kapit Lang, God is Joy. Mapapanood nyo rin kami abroad via GMA Pinoy TV at sa iba't ibang social media platforms. So join us now for the next full hour and let God touch your heart, change your life, and break whatever it is that shackles you as we feature stories of how the joy of God manifests in the lives of many. Kasama natin ang rapper na si Jack the Preacher ng Reverb Music upang tanggapin ang iyong mga tawag. Kinikilala siya bilang isang gospel rapper. Ang kanyang composition na kantang Muli ay mapapakinggan nyo sa Spotify at Apple Music. In life, the overwhelming challenges we face every day sometimes rob us of our joy. We are rendered powerless and without hope, but not earnest in our first story. Let's find out how the joy of the Lord manifests in his life in every single challenge he faced. Panoorin natin ang kanyang kwento. Pagsasaka ang pangunahing pinagkakakitaan ng pamilya ni Ernest. Madalas ay maganda ang kanilang ani mula sa sariling lupang pinagsasakahan. Ngunit dahil sa bisyo at sugal ay nalubog sa utang ang mga magulang ni Ernest, dahilan upang maisanla ang kanilang bahay at lupa, hanggang sa tuluyan na silang maghirap. Pagka wala ka pong puhunan, hindi ka makapagsakat. Nahirapan po kaming mamuhay ng maayos. Sa kanyang paglaki ay naging masikap si Ernest at nagtiyaga sa pagtitinda ng gulay mula sa maliit na lupang natira sa kanyang pamilya. Patuloy siyang umaasa na balang araw ay makakaahon mula sa kanilang kinahinatnan. Nangailangan po yung mga kuya ko na pumunta po sila ng abroad. Gumawa po ako ng paraan po para sila po ay matulungan. Dumaan po sa point na mag-bankrupt na po. Umabot po yung utang po namin sa 90,000. Nakasanayan ni Ernest ang panunood ng The 700 Club Asia, kung saan nakikita niya ang ginagawang pagtulong ng Operation Blessing sa mga higit na nangangailangan nating mga kababayan. Nakita ko po yung mga programs nila, yung mga katutubo po, na if you donate worth of 500 pesos, malaki pong bagay po para po makapagpatayo po sila ng karagdagan para po doon po sa poso ko. Noong nakita ko po, naantig po yung puso ko. Sa kalagitnaan po ng pangangailangan po namin at yung utang po namin, nagbigay po ako. Laking gulat ni Ernest nang matapos magbigay ay bumuhos ang pagpapala sa kanilang pamilya. Masasabi ko pong hindi lang po 100 times na bumalik po yung
binigay ko pong 500. Yung mga lupain po namin pag tinatamnan po namin is napakalago, napakaganda po ng ani. Dahil dito ay unti-unting nakaipon sina Ernest at tuluyan na nilang nabayaran ang kanilang mga responsibilidad. Nakapagpatayo na rin sila ng bagong bahay at mas naging maunlad ang kanilang negosyo ng gulay. Dati po, yung income po ng tindahan po namin is per 500 po a day. Ngayon po, 1,000 to 1,500. Nabaliktad po yung sitwasyon. Ngayon po ako po yung nagpapautang. So, inayaan ko lang yung Lord na gumawa sa sa utang po namin, sa pangangailangan po namin. Wow, alam mo, Peter, naaalala ko, when the Israelites were in the wilderness, you know, and Moses told them that they were going to build something, so they needed people to contribute. Yes, to give, They were giving it willingly, you know. And the thing here is they were in the wilderness. Oo, no? Ibig Where sabihin, can they walang get food? kasiguruhan, Yeah, di ba? yeah. And What yet, about our tomorrow? And yet, bigay sila ng bigay. And I saw that heart in Ernest. Yes. You know, yung ginawa niya na kailangan niya yung pera, pero naantig siya eh. And he wanted to bless others. And what did God give back? Wow! Sabi niya, over 100 times. Grabe talaga si Lord. You know, Ernest founded an organization that helps farmers, especially the indigenous ones, by giving them seedlings to plant for their sustainability. And that is just one way of his giving back to the many blessings God has given him. Pero sa gitna ng tinatamasa niyang kasaganahan, he went through a difficult time last year. You know, when his beloved mother passed. But because he has a relationship with God, he heard his assurance that his nanay is in the loving presence of God in heaven. Upon hearing that, Ernest's grief was turned into joy. Yan ang pagmamahal ni Lord. Patuloy ng pinagpapala ng Diyos si Ernest. He finished his dissertation and got his PhD degree last year, and he is currently enrolled for his second doctoral degree in business administration in a state university in Tarlac through distance learning. Alam mo, nakakatuwa pa, God's giving is not stopping. Ernest applied for a student visa in Canada to study at the University of Victoria. Pero sa halip na student visa po ang nakuha niya, binigyan siya ng working visa. Kaya ngayon, nasa Canada siya at manager sa isang food chain sa Alberta. The favor of God. What a wonderful life journey since he came to know the goodness of our Almighty God through the 700 Club Asia. The program, which is the television ministry of CBN Asia, has been on air for 29 years without paid commercials. Katulad ni Ernest, many of our viewers who are losing hope because of the many trials in life regained new hope. They experienced changed lives and were freed from the bondage of sin. Others were on the verge of committing suicide. And when they heard God's word released by the hosts, naliwanagan sila at hindi na naituloy ang masamang balak. Marami ring wasak na relasyon at pamilya ang nabuong muli. At yung iba naman ay nakatanggap ng himalang kagalingan mula sa matagal nang iniindang karamdaman. The 700 Club Asia is now viewed all over the world because of social media. Going digital is the best way to reach out to millions of Filipinos worldwide. Ilan lamang yan sa maraming nagagawa ng iyong tapat at pagsuporta sa gawain ng Diyos dito sa the 700 Club Asia. Kaya thank you so much. Thank you that through thick and thin, you continuously support us and enable us to produce true-to-life stories of healing, deliverance, and salvation that change many lives. Now let's hear from Eric. Maraming salamat, Peter. You know what? Kasama ko ngayon dito ang gospel rapper na si Jack the Preacher ng Reverb Worship upang bigyan daan ang mga nagsipag-contact na sa atin para sa kanilang mga donasyon. Pero bago yan, Jack, we wanted to know, ano ang naging inspirasyon mo sa paggawa mo ng rap na Muli? Alam mo, Eric, Muli is a song that I dedicated to the Lord dahil it is about me talking to Jesus Christ and asking Him on how can I start again. And because I'm having this double-faced life and as a Christian, parang
Hindi lang ata ako yung nakaranas ng ganon. I have this repetitive sins and I want a way out. Lord, I want a way out. Can you help me start again? Sabi nga sa Matthew 26:41, diba? The spirit is willing but the flesh is weak. And I'm just thankful. That's why I wrote this song, and the Lord provides a way out. And yun lang, it's a reminder for all the Christians out there na may freedom in Christ. Amen. There's a way out at muli makakabalik ka sa Panginoon. That's right. Yes, ayan naman. Batiin naman natin, Jack. Take this opportunity, yung mga viewers natin from different parts of the world. Alright, so sa mga nanonood dyan sa Middle East, may nanonood tayo sa Saudi Arabia. Hello po sa inyo. God bless you. Ayan. And also, sa lahat ng mga nagbabalak na mag-donate, meron akong good news sa kanila. Yan, sige. Go ahead, Jack. Ayan, papakita ko lang. This is the lyric shirt ng Muli. Sa dilim ay di na magkukubli. At sa iyong liwanag ay di papahuli. So, ito yung lyric shirt ng Muli. So, if you donate an amount of 700 pesos and up, you'll get this. Yes, kaya wag po kayo magpapahuli. You can get this Muli shirt. Yes. Check it out on Super Gifts PH sa Shopee and Lazada. So wear your support for Reverb Worship and CBN Asia and be a partner. Donate na po tayo. Jack, ngayon naman, bigandaan din natin yung mga nagpadala na ng kanilang donasyon. Go ahead, Jack. Alright, so ito yung mga nag-donate na. Si Jeffrey ng Cavite, nag-donate ng 200 pesos. Lloyda ng Makati, 200 pesos. Grace, Quezon City, 1,000 pesos. Liz ng Pampanga, 10,000 pesos. Wow, salamat. Miriam ng Rizal, 1,500 pesos. Venue, donated 1,000 pesos. Si Rachel, nag-donate ng 2,500 pesos. Helen, from Pangasinan, 200 pesos. Christine, from Bulacan, 3,200 pesos. Si Karen ng Cavite, 300 pesos. At syempre, meron pa si Malu ng San Juan City, donated 2,500 pesos. Maria ng Laguna, 600 pesos. Si Emil ng Quezon City, he donates 500 pesos. Ana ng Bulacan, 1,800 pesos. And si Ellie and Jovi ng Pasig City, 1,000 pesos. At syempre, hindi magpapahuli si Harold J. who gave 20 FB stars. Woo, woo, woo. Sa ngayon, umabot na po sa 610,864 pesos ang inyong donasyon. Ito naman po, may mga nagpadala rin ng kanilang comments. Salamat po. Sabi ni Jenny Javier, good morning, praise God. Nakapanood na naman po ako ng mga inspiring na story kung paano binago ng Panginoon ang buhay niya. Nakaka-inspired po kayo, sabi ni Gladys. Huwag po kayo titigil na tumulong sa iba kasi higit na marami pa ang mga ngailangan sa inyo. God bless po. God bless you. Samantala, pinasasalamatan natin yung mga nagpaabot na ng kanilang suporta sa gawain ng Diyos dito sa CBN Asia. Pagpalain pa kayo ng Diyos ng maraming beses. Sa mga magbibigay pa lang, scan nyo lang itong Universal QR Code. Pwede yan sa Shopee Pay, GCash, Maya at Video Pay app. Pwede nyo ring i-chat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia ang inyong donasyon. May nakalaan kaming exclusive gifts sa inyo. Discover the source of lasting joy when you listen to the audio teaching of Peter Kairos. Kapit lang, God is joy. This inner joy is a gift from God that empowers us to face life's challenges with confidence, hope, and a sense of purpose. Get exclusive streaming access when you donate any amount to CBN Asia. And when you give 2,500 pesos and more, you will receive a CBN Asia 29th Anniversary T-shirt. Be a CBN Asia partner today. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are two ways to send your donation after you log in. Simply tap Send. Then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next. Then tap Pay. Or you can tap the bills icon. Then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name.
Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Yung sinabi nila na for life na gamutan or bone marrow transplant, sabi ko, wala na yata akong pag-asang mabuhay. Nangalib ang buhay ng OFW na si Jingy na nooy halos 2 taon lang nagtatrabaho sa Taiwan bilang factory worker. Ito ay nangdapuan siya ng sakit na aplastic anemia. Sobrang hilong-hilo, tapos sabi ng mga kawork ko, sobra daw putla ko. Tapos meron pa ako mga konting pantal-pantal. Pag nagkakaregla po pala ako, may clot po na dugo siya. Talagang emergency po agad. Sinalinan po agad ako ng dugo. Isang sakit sa dugo ang naging karamdaman ni Jingy. Isang kondisyon na kung saan hindi nakakapag-produce ang kanyang katawan ng sapat na bilang ng blood cells. Sa isang buwan, 4 na bag ng platelet ang kailangang maisalin sa kanya. Sabi pa ng doktor, ay kukunin daw pong buto dito sa bone marrow natin. Doon daw malalaman kung ito ay acute or bone marrow transplant. Tapos in-isolate pa po nila ako. So, grabe, parang ako'y binartolina po doon. Mag-isa lang ako, wala akong makausap. Dahil malayo sa pamilya, mag-isa siyang nakibaka sa sakit. Sa mga panahong yon, tanging sa Diyos siya humugot ng lakas, lalo na makatanggap siya ng Biblia mula sa kasamahang OFW na isang Kristiyano. Sa John 14:14, sabi doon, kahit daw po anong panalangin natin, ibibigay ng Panginoon sa pangalan niya. Kaya sabi ko, Lord, tinatanggap kita. Ikaw na po yung maging Diyos ko. Sabi ko, pagagalingin mo po ako. 2 araw mula nang siya'y tumawag sa Diyos, himalang na-discharge siya sa ospital matapos ang halos 1 buwang pagkaka-confine. Dahil sa malaking gastusin sa patuloy nagpapapagamot, nagpasya siyang bumalik sa trabaho. Pero muli siyang nanghina at nalagay sa peligro. Feeling ko talaga mamamatay na ako. Hindi pa ako makabangon. Tapos parang hirap na hirap akong magsalita. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Kinalinga siya ng mga kasamahan hanggang isa sa kanila ang tumawag sa CBN Asia Prayer Center upang humingi ng panalangin para kay Jingy. Sabi niya, kilala mo ba si Jesus? Sabi ko, opo. Nananampalataya ka ba? Nakaya ka patayo ni Jesus? Sabi ko, opo. Noong time po, parang hirap na hirap ako magsalita, pero nakakasagot po ako ng opo pag si Jesus binabanggit. Tapos yung nag-pray na po siya. Sabi niya, sige, tumayo ka. Maglakad ka ng 3 beses. Sumigaw daw ako ng Jesus, di ako sumisigaw. Patayuin mo ako, pagalingin ako. Sabi ko, ayokong umuwi ng walang buhay. Napakabuti po ng Panginoon. Talagang pinalakad niya po ako. Instantly na-receive ko po yung healing. Nagpasalamat po ako. Tapos nag-pray po ulit. Yung taga 700 Club, pinag-pray po ulit ako. Down na down ako. Pero ginamit yung CBN Asia Prayer Center para mag-level up pa yung pananampalataya ko. Sa pag-uwi niya sa Pilipinas, ibinahagi niya sa kanyang pamilya ang kabutihan ng Diyos na pumukaw sa kanilang mga puso hanggang sa nakakilala rin sila sa Panginoon. Malaking himala rin para sa kanya nang hindi na siya kinailangang sumailalim sa bone marrow transplant. Tuluyan na siyang pinagaling ng Diyos mula sa karamdaman matapos ang 4 na taong gamutan sa halip na life maintenance na tulad ng sinabi ng kanyang doktor. Malaking biyaya ang handog ng Panginoon sa kanya sa itinuturing niyang pangalawang buhay, lalo na't nakasama niya muli ang kanyang pamilya. Sobrang saya, as in victory po talaga. Alam niyo po yung healing ng Lord na na-receive ko. Kaya sa Diyos po ang papuri. Nagpapasalamat po ako doon sa CBN Asia Prayer Center. Yung anointing po, patuloy na dumaloy po sa inyo na lahat po na ipagpe-pray niyo ay naandun po talaga yung miracle healing na matanggap po ng mga tao at marami pa pong tao na makakilala sa pamamagitan po ninyo. Salamat po sa inyo. To God be the glory. Nagkatotoo sa buhay ni Jingy ang sinasabi ni James sa Bible na ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid.
Truly, the earnest prayer of the righteous has great power and produces wonderful results. Yung fervent prayer nung kaibigan ni Jingy na sinamahan pa ng prayers ng ating mga trained and anointed prayer counselors ay nagresulta sa himalang kagalingan ni Jingy. Amen. Ang ating prayer center ay bukas 24 hours a day, 7 days a week. Kaya pwede kayong tumawag o makipag-chat sa ating mga prayer counselors anytime of the day and night. Nagagawa nating mag-operate round the clock dahil na rin sa suporta ng ating mga faithful partners. Isa ang prayer center sa nasusuportahan ng inyong mga donasyon. Nakita nyo naman kung gaano kahalaga ang inyong partnership sa gawain ng Diyos dito sa CBN Asia. Bagong pag-asa at bagong buhay ang naidudulot ng ating mga panalangin sa mga kababayan nating dumaraan sa iba't ibang pagsubok. Kaya, be part of this mighty work of God and be a blessing to our kababayan. Para ipadala ang inyong donasyon, scan the universal QR code na nasa inyong TV screen. Pwede yan sa Shopee Pay, GCash, Maya at BDO Pay app. Pwede nyo ring i-chat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia ang gusto nyong i-donate na halaga. Narito pa ang ibang paraan kung paano kayo makakapag-donate. Madali nang mag-donate sa CBN Asia. Pumunta lang sa alinmang branch ng ML Kwarta Padala nationwide. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang CBN Asia bilang company name. Ang iyong pangalan, contact number, halaga ng donasyon at telethon sa other details. Ibigay sa counter ang iyong filled-out form, kasama ang iyong donasyon at hintayin ang kopya ng iyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Seasons may change. Economies are volatile. The weather changes, but the source of joy never changes. Discover the source of lasting joy when you listen to the audio teaching of Peter Kairos. Kapit lang, God is joy. Get exclusive streaming access when you donate any amount to CBN Asia. This inner joy is a gift from God that empowers us to face life's challenges with confidence, hope, and a sense of purpose. Be a CBN Asia partner today. Mag-isang itinataguyod ni Jimmy ang kanyang dalawang anak mula noong iwan sila ng kanyang asawa. Pagsasaka lamang at construction work ang ikinabubuhay nilang mag-aama. Bagamat maliit ang kinikita, sinisikap ni Jimmy na maibigay ang pangangailangan ng mga anak. Ngunit naging malaking hamon ito nang masugatan ang paa at nagdulot ng matinding sakit. Nag-abono lang ko ng palay. Katapos nung naramdaman ko parang may kumikirot dito sa ilalim, pero pinabayaan ko lang. Ganun sa lumaki, binutas ko, yun, lumabas yung dugo. Tapos nilusong ko sa tubig, kinagabihan din ako nakakatulog. Sobrang sakit, lumaki. Hindi alintana ang sakit at panganib ng infection sa kanyang sugat sa paa. Nagpatuloy siya ng pagtatrabaho, alang-alang sa mga anak. Nakikita nila ako niya, naglalakad ako talagang pilay. Pero tinitis ko lang. Para may ako sa dalawa kong anak. Hindi naman ganito ang katawan ko, hindi ako makakain. Lagi akong balisa, tapos masakit. Dahil salat sa pera upang magpadoktor, patuloy na tiniis ni Jimmy ang sakit na nadarama. Matik yun, di ba? Pag sa doktor ka lumapit, pera. Milipit ako sa sakit. Tapos, Diyos ko, siyakap ko lang yung anak ko. Gano'n. Naano ko lang. Diyos ko, bata ko pa. Gano'n. Kaya naman, nang magtungo ang Operation Blessing sa kanilang barangay, agad na nagpunta si Jimmy upang ipa-check up ang sugat. Daglian naman siyang isinailalim ng mga volunteer doctors sa operasyon upang mapigilan ang paggalat ng infection. Pagkatapos nyon ay binigyan din siya ng libreng gamot para sa kanyang kagalingan. There was probably a foreign body that punctured the sole of his foot. So what we did is incision and drainage operation to remove the pus and the possible foreign body so that it will heal better now. Nakahinga ako ng mask. Nakaginawa asin talaga. Pag hindi pa ako ito na-opera, baka lalong lalaki. Lubos ang pasasalamat ni Jimmy sa Operation Blessing sa kagalingang tinanggap. Ngayong wala na ang iniindang sakit,
naaasikaso niyang mabuti ang pangangailangan ng mga anak. Basta sobra-sobrang pasasalamat. Kasi talagang wala kami halos. Maraming salamat, Operation Blessing, at dumating kayo. Salamat. Matik yan. Kapag kayo'y nagbigay sa CBN Asia, mapupunta yan sa kagalingan ng ating mga kababayan. Tama, instant talaga. Alam niyo po, people facing financial hardships katulad ni Jimmy are unable to access essential medical care. But economic constraints should not be a barrier to receiving necessary medical attention. Kaya nariyan ang Operation Blessing, the humanitarian arm of CBN Asia, to break down that barrier and address the medical needs of our less fortunate kababayan. Our dedicated and hardworking staff and volunteers cross over rivers, climb mountains, and trek through forests just to reach our kababayans in need. Mabuti na lamang at mayroon ng mobile clinic ang Operation Blessing. Kayang-kaya nang abutin ang mga kababayan nating naninirahan sa mga liblib na lugar sa bansa kung saan walang malapit na ospital o health center. Ang mobile clinic ay nakapagbibigay ng medical, dental, optical, laboratory at pharmacy services. Alam niyo po, ang isang araw ng gawain ng ating mobile clinic ay nagkakahalaga ng 100,000 pesos. And an average of 200 patients a day are treated by our medical staff and volunteer doctors. We also give them free medicine and vitamins. We need more funds to reach and cater to as many of our kababayans in need of medical services as possible. This is why we also call upon our friends in the corporate world to sponsor a day or even two of our mobile clinic services. Make it a part of your corporate social responsibility or CSR. Kung individual entrepreneur naman kayo ay gusto nyo rin mag-sponsor ng isang araw ng gawain ng mobile clinic, kontakin nyo lang kami. Ang aming mga contact information ay nasa inyong TV screen. Your support will impact the health and well-being of our underprivileged kababayans. Bukod sa mobile clinic ng Operation Blessing, patuloy ito sa kanyang Medical Brigade. Dito natin makikita ang dedication at hard work ng ating mga staff at volunteers sa pagtulong sa mga kababayan nating may pangangailangan. Hindi alintana ng team kung may bundok mang aakyatin o ilog na tatawirin, maabot lamang ang mga kababayan nating walang access sa medical services. Pastor Eric, halika rito. Yes, Felici. Kasi alam ko, nakasama ka na sa Medical Brigade ng Operation Blessing sa Rodriguez Rizal, yes, di ba? Can you share naman, what touched you or ano yung experience mo? Kasi makikita mo, nakita natin yung kwento ni Jimmy, na isang tatay may sakit, may sugat. Marami pa pong tao ang may sugat, may karamdaman. Hindi lang tatay, nanay, mga bata. You see, that touched my heart. Kasi kung may iniinda kang sakit, tas wala kang panggamot. Kaya napakahalaga po, Iba yung nakikita lang po natin sa TV, yung mga kwento nila. And then when you see it in person, iba. Iba talaga. I heard you trekked for 4 hours just to get to the place. Totoo yan. 4 hours for me, 1 hour for them. Yeah. Yung mga taga ron. Kasi hirap mahirap akyatin. Talagang liblib yung lugar na yun. Yes, and you can see the urgency ng tulong na kailangan. Kaya yung maliliit na donasyon po ninyo, wala pong maliit na donasyon . Pag pinagsama-sama natin yan, malaking tulong yan sa ating mga kababayan. Tama. At hindi lang naman, ikaw veteran ka sa Medical Brigade, Ang isang talagang malapit sa puso ko is hindi lang natin hinahatid yung physical na kagalingan, di ba? We are also ministering to them, to their souls. Hindi lang yung body, pati yung soul, di ba? And one of my best memories is being able to do that with a child who does not understand the holiness of God. Hindi niya alam ang kabanalan ng Panginoon. And we had a wonderful conversation. A day of activity of our Medical Brigade costs 200,000 pesos and around 300 to 500 patients are treated. They are also given free medicine and vitamins. In addition to the physical treatment given the patients, the Word of God is likewise shared with them
to give them hope. Kaya napakahalaga ng inyong partnership sa CBN Asia. It extends beyond physical healing. It encompasses the spiritual and emotional well-being of those we serve. So, if you're not yet a partner of CBN Asia, partner with us now, and together, let us create a holistic impact on the lives of our less fortunate kababayans. Send in your donations by scanning the universal QR code on your TV screen or visit cbnasia.org/give. Now let's go back to Eric. Thank you, Peter. Narito pa ang mga nagpaabot na ng kanilang suporta. Salamat Quesada for Marikina 500, Brian Marikina 10,000 pesos, Glyza Cavite 4,000, Sheila Manila 500, Portia Cavite 25, si Michelle from Cebu 500, Mary Chris QC 100, and Pastor Art and Pastor Ami from Parañaque 1,000 pesos. Sa mga magpapadala pa ng kanilang donasyon, scan nyo na po itong universal QR code na nasa inyong TV screen or visit cbnasia.org/give. Para sa mga kababayan natin abroad, narito pa ang isang paraan kung paano kayo makapagpapadala ng inyong donasyon. Good news from iRemit and CBN Asia. You can now send your donations to CBN Asia online using iRemit X. Simply download the app from the Google Play and Apple Store and register. If you are sending your donations from these countries, remittance fee is free. Once registered, just click your country of origin, click I Pay, then choose Donation to CBN Asia and proceed. A confirmation will be sent to your registered email address. Send in your donations now. When fashion meets compassion, you can make someone smile with your God is Good statement shirt and provide the sick, hungry, and discouraged with much needed support. For a donation of 2,500 pesos, plus you will get streaming access to Peter Kairou's Kapit Lang, God is Joy audio teaching. He is the same yesterday, today, and forevermore. Be a CBN Asia partner today. Mga 15 years old po siguro na ako ay nagsimulang nangisda kasama ng tatay ko po. Ang bilis ko kasing natuto, kaya yun, halos ako na yung kasama ni tatay noon. Dahil sa malaking alon sa dagat, hindi sila makabalik sa pangingisda. Problema namin po yung pagkain namin. Kasi malaki po kasi yung alon. Hindi kami makalaot. Minsan na po may huli. Parang yung mahuli lang namin po, may kunting pambili ng bigas, ng pagkain po. Wala na talaga. Hindi po kami lalaot. Mamamatay naman po kami sa gutom. Pero pag kami lumaot po, buhay naman yung nakataya sa pangingisda namin. Nito lamang Oktubre, isang hindi inaasahang pangyayari ang kinaharap ng kanilang pamilya nang maaksidente ang ama sa pangingisda. Kaya yung lumaot kami, di namin alam na malaki pala yung alon na andun na sa harap namin. Kaya yun, natabunan kami ng alon. Yun yung pagkahulog niya, nahulog dyan sa dagat. Dahil sa pagkasawi ng ama ng tahanan, nabalot ng lungkot ang pamilya Agualin. Nilukob din ng takot si Mark Louie. Dahil sa pangyayari na nga po yun, parang hindi ko alam kung gusto ko pang mangingisda o hindi na. Pero pipilitin ko na lang na ganun talaga yung buhay. Kaya lang natatakot muna akong lumapit sa mga dagat, sa mga bangka. Kasi dun sa nangyaring trahedya sa akin. Hindi muna ako makabalik sa dagat kasi kalilibing lang yung tatay ko. Tapos wala naman kaming pagkukuhanan ng pagkain. Isang araw matapos mailibing ang ama, nagkataong dumating ang Operation Blessing sa Ilocos Sur upang mamahagi ng food packs para sa mga mangingisdang nasalanta ng bagyo. Nabalitaan po namin yung sinabi nilang food distribution. Nung nakita namin na ganun pala, malaking tulong na sa amin. Salamat sa Operation Blessing. Dakkel nga tulong. Binigyan mo kami ng may pang-araw-araw namin. Bukod sa food packs, malaking tulong din ang ginawang counseling ng Operation Blessing team para sa paghilom ng sugat na dala ng trahedya. Pinag-pray po nila kami. Parang gumaan man yung pakiramdam ko.
isa lamang ang pamilya Agualin sa daang-daang katao na biniyayaan ng food packs ng Operation Blessing. Malaking tulong ito para sa pang-araw-araw na pagkain ng pamilya ni Mark Louie habang naghahanda siya sa muling pagbangon mula sa trahedya para sa kanyang pamilya. Maraming salamat po sa Panginoon at sa tulong ng Operation Blessing Foundation. Alam mo, Eric, dahil sa pagbibigay ng ating mga donors and viewers, nabibigyan ng pag-asa ang mga katulad nila, no? Yes, ganun yun no? Ang Operation Blessing po ay mayroong hunger relief program na tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayang dumaraan sa taggutom dahil sa naranasang kalamidad o sobrang paghihirap. Nag-aabot din ito ng tulong sa mga marginalized communities sa bansa. Sa ilalim ng programa ay ang Bridge of Hope, Community of Hope projects at ito ngang food distribution. Operation Blessing can respond immediately in providing relief assistance to victims of natural calamities or man-made disasters in whatever parts of the world because of its One Step Ahead program. Nakakapag-ipon tayo ng mga emergency supplies na kailangan ng mga biktima ng lindol, bagyo, pagsabog ng bulkan o gera. Namimigay tayo ng mga food bags, shelter supplies at iba pang pangangailangan ng mga biktima para sa kanilang muling pagbangon. Dahil holistic nga ang pagtulong ng Operation Blessing sa ating mga kababayang kapos sa buhay, mayroon itong Bless a Child Project. Sa ilalim ng proyekto, inaalagaan at pinapakain sa loob ng 10 buwan ang mga batang undernourished. Mayroon din silang regular medical check-up upang makita ang pagbuti ng kanilang kalusugan. Bukod dito, pinapaaral din sila sa elementary grade. Libre ang lahat ng kanilang kailangan sa eskwela. Sa kasalukuyan, mayroon tayong 77 na bata sa ilalim ng programa. Ang pag-aaruga sa isang bata sa ilalim ng Bless a Child program ay nangangailangan ng 3,722 pesos bawat buwan. Maliit na halagang maituturing kung ang katumbas ay magandang kinabukasan ng bata at ng kanyang pamilya. Together, we are building here a generation of godly and productive citizens of the country. Maging bahagi na sa gawain ito ng Panginoon dito sa CBN Asia. Partner na with us. Bukod sa Bless a Child, meron ding back-to-school program ang Operation Blessing. Para naman ito sa mga kabataang natigil sa pag-aaral dahil sa kakapusan sa buhay. Sa ilalim ng programa, binibigyan ng school allowance ang scholar at iba pang pangangailangan sa eskwela. Sa kasalukuyan, mayroong 56 scholars ang back-to-school program. Meron na itong 64 college graduates na ngayon ay mayroon ng magagandang trabaho, nakapagpapaaral na sila ng kanilang nakababatang kapatid at nakakatulong na rin sa kabuhayan ng pamilya. Galing. Yun na po, ang isang scholar ng 4-year course ay nangangailangan ng 60,650 pesos budget sa isang taon. We believe that a good education is key to breaking the cycle of poverty within a family. Kaya be part of this mighty work of God here in CBN Asia. Partner with us now. Scan the universal QR code on your TV screen or visit cbnasia.org/give. You can also chat your donation on the Facebook Messenger of the 700 Club Asia. You can also call us at 8737-0700. Here's another way on how you can send in your donations. A generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Refresh others by helping them through CBN Asia. Ipadala ang inyong tulong sa pamamagitan ng BPI eDonate. Sa inyong BPI mobile app, go to BPI eDonate. Select CBN Asia. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon, pangalan, cellphone number, BPI online registered email address at ilagay sa purpose of transaction ang telethon. Tap Donate Now. Enter your BPI online username and password. Piliin ang account na gagamitin sa pag-donate at itype ang one-time PIN. Then, transaction done. With your generosity, marami tayong matutulungan. Kaya partner with CBN Asia today.
Discover the source of lasting joy when you listen to the audio teaching of Peter Kairos. Kapit lang, God is joy. This inner joy is a gift from God that empowers us to face life's challenges with confidence, hope, and a sense of purpose. Get exclusive streaming access when you donate any amount to CBN Asia. And when you give 2,500 pesos and more, you will receive a CBN Asia 29th Anniversary T-shirt. Be a CBN Asia partner today. Kapag nag-drugs ako, okay na lahat, di baling wala yung iba. Pagdating ng 21, na rehab muna ako noon eh. Pero paglabas ko, mas lalo akong lumala. Dumami yung connection ko, mas naging malalim yung ano ko sa droga. Mas masasamang tao yung mas nakilala ko. Sila ngayon yung kinukuhanan ko. Kaya lang, dahil nga addict ako, lahat ng mga nakukuha kong drugs, imbis na ibenta ko, lahat ginagamit ko. Hanggang sa yun, hindi ko na mabayaran siya. Nagpatong-patong na. Sa isang magulong mundo, namulat si JR sa iba't ibang uri ng bisyo. Bisyo na humantong sa adiksyon na siya namang nagtulak sa kanya upang manlamang ng kapwa at dahilan upang iwan siya ng sariling pamilya. Wala yung nanay ko, wala yung anak ko, wala yung asawa ko. Yung mga kamag-anak ko, ayaw na din akong patuloyin halos. Kasi nga, magnanakaw ako at tulak ako eh. Kumbaga, liability talaga ako. Pagkasama mo ako, may hindi magandang mangyayari. Parang wala nang tatanggap sa akin. Umuwi ako sa Las Piñas. Ang pakay ko doon ay maghanap ng maibebenta. Kung paghahalongkat ko ng shoebox, nakita ko yung Gideon Bible. Doon nakita ko yung Ephesians 2 verse 10 na sinasabi na I'm a workmanship of the Lord and was created to do good. Was predestined before pa na-create ang world. Umiyak na lang akong basta. Sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin si JR sa masamang gawain. Nang magpatong-patong ng asunto sa mga taong kinasangkutan dahil sa droga, ay pinagtangkaan na ang kanyang buhay. Papasukin na ako. So, humingi na akong taon. Sabi ko, Panginoon, patawarin niyo ako. Wala po akong naibigay o naibalik man lang. Kahit sa kabila na sinabi niyo na I was created to do good work for you. And sabi ko, tinatanggap ko na mamamatay ako. Ngayong pero sabi ko, sana po hayaan niyo na mamamatay ako, na nakasubasob yung mukha ko sa paanan ninyo. Kasi nga, parang sabi ko, ito na yun eh. Ito na yung magiging ending ng buhay ko. And sabi ko, sorry talaga. Wala talaga akong maipapalit. Bago nangyari yung lahat ng yun, yung 700 Club Asia, na tuwing 11 ng gabi, napapanood ko siya. Ay, kita ko nagpe-pray and yung mga story ng buhay, about hope. Sumabay ako sa prayer, kaya lang, hindi ko din talaga siya naintindihan. After nun, nagpaulit-ulit pa rin. Pero somehow, malaki yung naging contribution nun sa akin kasi nag-stick sa mind ko na mayroon pang pag-asa. Nasa ganoon siyang pagmumuni-muni nang pumasok ang pamangkin, hawak ang telepono. Sabi niya, Tito, si Mama nasa phone. Yung nanay ko na 1 taon kong hindi nakakausap, biglang nasa phone. I believe yun yung divine intervention ng Lord eh. Mayroon pang pag-asa, dudugtungan pa natin yan. Binigay niya yung mga kailangan ko na para maayos ko, masettle ko yung mga gusot na pinasok ko. So, I decided na pumunta doon sa isang pastor na laging kumakausap sa akin. Grabe, may nagtitiwala pa sa akin. Parang hindi ba siya natatakot na baka nagkukunwari lang ako. Pero hindi yun yung pinakita ng pastor. Tinanggap niya talaga ako. Doon nagsimula yung mas malinaw kong naiintindihan yung purpose ng Lord sa buhay ko. Unti-unti ring bumalik ang tiwala ng iba sa kanya. At hindi naglaon ay naayos ang kanyang nasirang relasyon sa pamilya. Parang binasag mo na kinalat-kalat mo na pieces ng puzzle tapos binuo ulit. Ganun yung ginawa ng Lord sa life ko. Yung mga nangyaring iyon sa buhay ko ay isang malaking aral. Sa kabila ng mga lusot na pinasok ko, pagkasira ng pamilya ko, nakita ko pa rin doon na ang Panginoon ay nakaupo sa trono niya at kontrolado niya lahat ng nangyari at mangyayari pa. Ang Panginoon ay naging tapat kasi nga na-restore niya pa rin kaming lahat. Wow, from darkness to light, from chaos to peace. Yes, and you know what? May pag-asa sa Panginoon. Whenever sin hardens our hearts and, it leads us to a wayward life. And we saw that in the story of Reka. But God is so gracious that no matter how deep we are in our sinful life, He will rescue us. He will deliver us, and He can transform us when we come to Him. No matter how far away you have been from God, He will welcome you with arms wide open when you come to Him
and He will embrace you with His boundless love. He wants to give you a fresh start, a new beginning, so that you can live an abundant life as He promised in John 10:10. I came that they may have life and have it abundantly. Do you want an abundant and joyful life? Do you want to be rescued, to be delivered from slavery to sin? Do you want to be transformed to God's original design for your life? You have an opportunity right now to surrender your life to Him. You can accept God's love. Accept Him as your Lord and Savior so that you can experience His joy. That joy that comes from God, the joy of your salvation. And today is the day of your salvation. Kung gusto nyo pong makalaya sa gapos ng kasalanan, sawang-sawa na po kayo sa mga ginagawa nyong kamalian sa buhay at tila wala kang kapangyarihan, meron kang pag-asa. All you have to do is to put your faith in Him. Tatanggapin nyo lang po itong libreng regalo ng kaligtasan mula sa Diyos. You can follow me in this simple prayer. Mula sa puso po, manalangin tayo. Aming Diyos, Ama sa langit, sawang-sawa na po ako sa buhay na ang gulo. Ginagawa ko sa sarili kong lakas ang lahat ng desisyon ko, galing lang sa akin. Pero ngayong oras na ito, tinatanggap ko, Panginoon, ang inyong pag-ibig sa akin. Tinatanggap ko po ang libreng regalo ng kaligtasan na ikaw lamang ang makapagbibigay. Tanggalin niyo po ang mga bisyo. Tanggalin niyo po ang mga kasalanang nakapalibot sa akin, mga kamalian, karumihan sa aking puso. Naniniwala ako na Ikaw, Panginoon, ang makapaglilinis ng aking buhay. Ikaw ang makapagliligtas sa akin sa tiyak na kapahamakan. Tinatanggap kita, Panginoong Hesukristo, bilang aking personal na tagapagligtas. Salamat sa bagong pag-asa, sa bagong simula, sa bagong buhay, kasama ka sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ngayong tinanggap niyo si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, taglay niyo na ang kagalakan ng inyong kaligtasan. Ang sabi nga ni Apostol Pedro, dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ng inyong kaligtasan. Amen. Share with us that important decision you just made. You can call our hotline number 8737-0700. You can also post your prayer request on the 700 Club Asia Facebook page. You can also chat with us. Use the hashtag #KapitLang, God is Joy. Our trained prayer counselors are on standby to answer your calls 24 hours a day, 7 days a week. They will pray with you and address all your concerns based on what the Bible says. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Biglaan ang pagkatanggal ng asawa ni May sa trabaho na welder sa Saudi at nagkasakit pa ang kanyang kaisa-isang anak. Mabigat kasi lalo na alam mong wala kang pagkukuhanan. Parehas kaming walang trabaho. Ako wala rin trabaho. Tapos dumating siya dito sa Pilipinas. Gawa po nung parang nalugi po yung kumpanya nila. Nauwi siya dito ng walang dalang pera, siya lang mismo. Talagang hindi ko alam kung saan ako lalapit, saan ako kukuha ng financial. Hinarap ni May ang patong-patong na pagsubok. Dumating po yung time na nag-online seller ako. Nagpo-post ako ng mga paninda ko. Awa naman po ni Lord, nakatulong yun. Pag alam ko po na may naisisave ako, nagkakasakit yung anak ko. Napunta rin po sa gastos nung nagkasakit yung baby namin. Naospital pa si May dahil sa UTI.
Sa tila walang humpay na bugbog ng tadhana, nakakita siya ng liwanag. Sa ospital ay nakapanood siya ng isang programa kung saan ay narinig niya ang pag-asang nagmumula sa Diyos. Sumabay po ako sa prayer ni Sir Peter Kairos. And Father, we just declare the power of the name that is above every name, the name of Jesus, upon every illness, upon every sickness and situation right now, Lord. Lahat daw po ng yung nakakaranas po ng malubhang karamdaman ay pagagalingin ni Lord. So sumabay po ako sa prayer nila. Naging partner din ni May ang CBN Asia Prayer Center sa pananalangin. Kinabukasan, natanggap niya ang magandang balita. Laking tuwa ko po nung dumating na po yung result ng dugo ko, ng ihi, lahat po ng lab sa akin. Talaga pong normal po lahat. At ang nakakilabot pa po doon, sinabi sa akin ng doktor ko na lalabas ka na, okay ka na, wala ka ng okay ka na, ganyan ganon. Sa patuloy na panonood ng The 700 Club Asia, naisipan niyang magbigay ng donasyon sa Operation Blessing. Sabi ko sa sarili ko na bakit hindi ako magbigay. So nung paglabas ko ng hospital, nag-send ako ng 200 pesos. Nakikita ko kasi, sir, na ang laki ng yung tulong pala na naibibigay natin, kahit maliit man yan o malaki. Marami, lumalawak yung natutulungan natin. Bit-bit ang pag-asang mula sa Diyos, nagsimula siyang magnegosyo muli online. Ang pagtitinda ng ukay-ukay. After a week lang po, na-sold ko yun sa pagla-live selling ko. Yung, kumbaga po, yung pinuhunan kong 5,000, ang ibinalik sa akin ni Lord, mas triple, yung hindi ko po inaasahan. Sobrang blessed po, syempre, sobrang blessed na ang nasa isip ko na iba talaga pagka yung lahat ng bagay, inuna mo si God. At kasabay ng mas malaking kinikita ay ang mas malaking pagpapasalamat sa Diyos. Noon na kasi, sir, di ba sabi ko sa inyo 200 lang yung naibibigay ko. So, nung kumikita na po ako ng ukay, nakapagbigay na po ako ng 500. Himalang hindi na nagkasakit ang anak ni May at maging ang mister niya nabiyayaan din. Labis-labis ang pasasalamat ni May sa pagmamahal at gabay ng Panginoong Hesus sa kanyang pamilya. Pinagkalooban din po siya ni Lord ng trabaho na mas malapit dito, nasin po ng kita niya sa abroad. Kasama pa po namin siya maging ina. 100% po talaga na pag kay God ka humingi ng advice, ng bless, i-bless ka niya buong buhay mo. Mas higit pa sa inaasahan mo. Talagang you can never outgive our God. Diba? Iba't ibang klaseng abundance ang dumarating. Holistic talaga, no? Ganun talaga si Lord. You know, God hears all our prayers and He grants them according to His will. King David wrote in Psalm 65 verse 5, God is a faithful God. Therefore, He answers the prayers of those who diligently seek Him. He answers our prayers with awesome deeds because He loves us. Furthermore, He is the only hope for everyone on earth. You know, God wants us to be persistent in prayer, but He also wants us to accompany our prayer with action. Likewise, we must pray in humility, in honesty, in faith, and in confidence in Jesus' name. Sa lahat ng mga nahaharap sa iba't ibang pagsubok sa buhay, hayaan ninyong ipagdasal ko kayo. Panginoon, maraming salamat na maganda ang plano mo para sa aming buhay. Maraming salamat, Lord, that you know exactly what our viewers need. And right now, Father, I can see, Lord, that there are those who are going through different kinds of sicknesses. Maraming mga bata na may ubo at sipon, different kinds of, flu-like symptoms. The Lord is healing you right now in the name of Jesus. Meron ding may mga pneumonia and COVID. The Lord is healing you right now. Receive that in the name of Jesus. There's also someone who wants to have a child. The Lord is touching your womb right now. Receive this. Receive this. He is the God of life. Receive this in the name of Jesus. There's also someone na depressed siya at saka may balak siya na hindi maganda dahil
feeling mo wala ka ng pag-asa, you know, this is not an accident that you are watching. The Lord says that He loves you and He has a plan for your life. Hindi kasama sa Kanyang plano ang kapahamakan. He wants to bless you. Receive, draw near to Him. Call our prayer counselor right now in the name of Jesus. He loves you and He has a plan for you. There's also someone watching right now with severe gum infection to the point that you can't even open your mouth. The Lord is just releasing His supernatural touch on your gums this very moment, removing that infection in Jesus' name. There's also someone watching with a heart condition. Magkakaroon po kayo, nakaschedule na kayo ng quadruple bypass. The Lord is saying to you, I'm the God that healeth thee. Right now, you're being healed and all your arteries are being unclogged by the power of the Holy Spirit. Receive that, kapatid, in Jesus' name. There's also someone with severe pain on your right knee. You can't even bend it. The Lord is releasing His healing touch from you. Someone battling colon cancer. The Lord says, I have decided to cause you to live in health. Receive my healing now in Jesus' name. Amen and amen. Peter, there's also someone with lingering cough. The Lord is giving you relief right now in the name of Jesus, and someone with a pain on his right foot. The Lord is healing it right now in the name of Jesus. Amen. Thank you, Lord. Sa pagkakataong ito, nais naming pasalamatan ang ating mga partners. Dahil sa patuloy ninyong pagkapit sa Diyos na ipadarama natin ang Kanyang pag-ibig sa ating mga viewers worldwide. From the bottom of our hearts, we thank you all. May you continuously receive amazing miracles and abundant blessings from God. CBN Asia would like to thank the following: M. Luwilier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, Adstrat, United Neon, Nixis, Bread Talk. Joy is perhaps the most delightful of all human emotions, and we have many reasons for joy in our families, our work, the abundance we enjoy, and the blessing of good health. But when these disappear, our joy slips away. A true and everlasting joy can only be found in the Lord. And one of the most powerful ways to find joy in the Lord is through prayer and worship. In Philippians 4, verse 4, the Apostle Paul instructs us, rejoice, I will say it again, rejoice. Whatever challenges come our way, we can find joy in the Creator of life. As King David wrote, you make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Joy is not dependent on our circumstances. It is living in the presence of God. As the Bible says, honor and majesty surround Him. Strength and joy fill His dwelling. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapaabot ng suporta ng ating mga kababayan. Narito pa ang mga nagpadala ng kanilang mga donasyon. Okay, it's a starry night. From Daryl, 50 stars. From Kathy, 50 stars. From Lizret, 50 stars. From Bem, 10 stars. And Jack, 10 stars. Thank Gusto ko rin magpasalamat kay Rose, 1,000 monthly. Riquito, 600. Roseanne, 500 monthly. Maria, 500 monthly. Janet from Cavite, 500. Si Romeo, 1,000 monthly. Araceli, 500 monthly. Rolando, 2,500 monthly. Rosario, 500 monthly. Ito, first time ko itong babasahin. Si Raziel, 50 euro. Wow. And so far, your giving tonight has reached 730,264. Yes. Keep calling, keep giving. Kahit tapos ng ating programa, our 24/7 prayer center is manned to receive all your donations via phone or Facebook Messenger. Join us again tomorrow for more inspiring stories that will give you joy even in times of difficulties. We have a loving, compassionate, and merciful God who will see us through our adversities and give us joy. Kaya, kapit lang, God is joy! Ngayong Huwebes,
Babaeng itinakwil ng relihiyon dahil sa pera. Paano magtitiwala muli sa Diyos? Breadwinner na wala ng trabaho at na-depress. Paano bubuhayin ang pamilya? May maganda bang wakas ang kanilang mga kwento? Alamin yan sa special live telecast ng The 700 Club Asia. Kapit lang, God is Joy. Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.